samahan sa isang panalangin. Ama naming Diyos, tunay nga po sa pangalan ng Panginoong Yesus na iyong bugtong na anak at ng Santong Espiritu, tunay nga pong kami dumudulog sa umagang ito tumingi ng kapatawaran upang kami marapating umarap sa iyo sa larangan po ng pananambahang ito. At dalangin ko po na idako mo ang iyong kapatawaran sa amin. Pinagsisisihan namin ang lahat ng aming mga kasalanan at pagkukulang na isip, na salita o maging ito man ay aming pong nagawa. Tunay nga po na ikaw ang patuloy na sa aming pong pagbubulay-bulay ng iyong salita sa umagang ito. Ito pong panalangin namin sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. At ngayon po ay ating pong tatalakayin, no? Ang ating pong paksain po mula po sa umagang ito. At ito po ay may pamagat na dapat na maunawahan ukol sa hayag na katotohanan. At tunay nga po babasahin po natin ang aklat po ng 2 Pedro Kapitulo 3, talatang 2 hanggang 9. Sabi po sa King James Version Tagalog, upang maalala ninyo ang mga salitang sinabi ng una ng mga banal na propeta at ang utos ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong mga apostol, na maalaman muna ito na sa mga huling araw ay magsisiparito ang mga manunuya na may pagtuya na nagsisilakad ayon sa kani-kanilang masasamang pita at magsisipagsabi saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito, sapagkat buhat ng araw na magtulog ang mga magulang ay nanganatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng pasimulan ang paglalang, sapagkat sadyang nililimot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Na sa pamamagitan din ito ang sanglibutan noon na inapawan ng tubig ay napahamak. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghukom at ng pagdipol sa mga taong masama. Datapwat, huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhon sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay mapagsisi. Ito po ang pinagpalang salita ng ating Panginoong Diyos. Marami po sa mga tao ang naniniwala sa katotohanan. Ngunit, hindi sila namumuhay ayon sa katotohanan. Sadyang siguro ang iba'y ayaw ng katotohanan, o dili naman kaya ang iba ay hindi talaga nakatakda sa katotohanan. Ang katotohanan ito na nahayag sa simula't simula ay tunay nga pong malinaw, sapagkat sinabi ng Panginoong Yesus na siyang katotohanan sa 1:14-6. Sinabi rin niya sa aklat ng 1 Kapitulo 8, talatang 32, na malalaman natin ang katotohanan at ang katotohanan ng magpapalaya sa atin. Tatapwat, ano nga ba ang dapat nating maunawaan ukol sa hayag na katotohanan, ukol sa paghukom ng Diyos o paghatol ng ating Panginoong Diyos? At ito po yung ating pong tatalakayin sa aklat po ng 2 Pedro, Kapitulo 3. Nais ko lamang pong itanong sa bawat isa, kayo po ba'y nananabik sa muling pagparito ng ating Panginoon? Karamihan po sa atin ay nananabik po, sapagkat hindi po tayo magsusuko ng ating buhay at maglilingkod sa Diyos kung tayo po hindi nananabik sa muling pagparito niya. Datapwat,
dapat nating malaman na ang kahayagan po ng katotohanan ay sa mga mananampalataya at hindi po sa mga hindi mananampalatayang Kristiyano. Kaya nga po, makita po natin na ang Apostol Pedro ay naghayag po ng isang katotohanan na dapat po nating malaman upang nang sa gayon ang katotohanan po ay hindi po mawaglit sa isip po ng bawat isa. Sa ating pong unang punto ay tatalakayin po natin ang ukol sa pagkaunawa sa mga aral ng katotohanan. Paano po nating maunawaan ang aral ng katotohanan? Ang sabi po dito sa verse 2, na kailangan po nating alalahanin yung mga salitang sinabi ng una sa mga propeta at ang utos ng Panginoon at tagapagligtas ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng mga apostol. Ang ibig pong sabihin nito, yung katotohanan na siyang dapat na maging pundasyon ng ating pong pananalig at ng ating pong pagsunod. Marami po sa mga tao, sila po'y nananalig sa katotohanan, pero pagdating sa pagsunod sa katotohanan, ay hindi po nila ito magawa sapagkat ang kanila pong isip ay sadyang liko. Ang ibig sabihin po, yung kanilang kaisipan ay hindi po lumilinaw doon sa katotohanang kanila pong tinanggap. Kagaya po ng mga hasik, lahat po ng yun ay nakarinig ng katotohanan, lahat po ng yun ay tumanggap ng katotohanan, pero hindi po lahat ay lumago sa katotohanan. Kundi yun lamang pong matabang lupa ang lumago. Ang ibig sabihin, maraming tao na tumatawag sa Diyos na siyang katotohanan. Maraming tao na siyang sumasamba sa Diyos na siyang katotohanan. Pero yung pong sundin ng Diyos bilang siya na katotohanan, doon po nahihirapan ng tao sapagkat ayaw niya ng sundan yung landas ng katotohanan na nauukol po sa ating Panginoong Hesukristo. Sinabi po sa aklat ng 1 Kapitulo 10, talatang 9, akong pintuan, ang sino mang pumasok sa akin ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makasusumpong ng panibagong pastulan. Tinutukoy po na ang Panginoong Hesus na siyang tanging katotohanan patungo sa Ama. Wala na pong iba na daraanan ng tao kundi yung kanyang pagsampalataya at pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, mapapansin po ninyo, palagi ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus, halika't sumunod ka sa akin. Maging sa Lucas Kapitulo 18, talatang 18 hanggang sa mga sumunod na talata, ganun din ang sinabi niya sa lalaking mayaman, na sinasabi ng lalaking mayaman, anong dapat kong gawin upang ako'y magkamal ng buhay na walang hanggan? Sabi ng Panginoong Hesus, alam mong mga utos, huwag kang papatay, huwag kang magsinungaling, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw. Sabi naman nitong lalaking mayaman, lahat ng mga bagay na ito ay natupad ko na mula pa sa aking pagkabata. Tiningnan siya ng Panginoon at sinabi, isang bagay ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha. Siya po'y nalungkot sapagkat hindi niya kayang sundan ang landas ng Panginoon na bitawan ng kayamanan at sundin niya ang katotohanan. Ganito po ang maraming tao, mga kapatid at mga magulang, na kung saan pagdating po doon sa bitawan niya ang kanyang sarili upang sumalig sa panukala ng Diyos at hindi sa panukala ng tao, doon po siya nahihirapan. Lalo na kapag ang pinag-uusapan ay kayamanan, lalo na kung ang pinag-uusapan ay kapangyarihan, lalo na kung ang pinag-uusapan po ay katanyagan. Dadapwat kung nais ng tao na siya'y malapit sa Diyos, lalo na po sa mga huling araw na ito, kinakailangan po niya na siya ay masalig sa panukala ni Kristo. Walang dilit iba kundi ang panukala ng katotohanan. Hindi ka kayang kailanman ay isalba o iligtas ng anumang bagay sa mundo ito. Oo, kailangan natin ang mga bagay na ito. Kailangan natin ng kagalingan, kailangan natin ng kayamanan, kailangan natin ng katanyagan. Ngunit kailanman ang mga bagay pong yan, kung hindi po nakasalig kay Kristo, ang lahat ng yan ay kawalan.
At yan ay maaaring itulak ka doon sa walang hanggang kapahamakan o parusa ng Diyos. Ito po ang tinatalakay ng Apostol San Pedro sa una niyang punto sa versikulo 2. Yung mga propeta po na binabanggit po niya, ito po yung mga tinatawag po nating mga spokesman of God, na kung saan sila po'y tagapagsalita. Kaya sinasabi nila parati, ito ang pinasasabi ng Panginoon. Ang mga propeta rin pong ito ay tinawag na mouthpiece of God. Sila po yung pinakaboses ng Diyos. Sila po yung daluyan ng salita ng Diyos noong mga panahon yun. Mas mataas kaysa sa mga hari. Ang mga propeta pa nga ang nagbibigay ng pahid ng langis para sa mga hari ng mga panahon yun. At tunay nga po, ang hindi dapat kaligtaan ay ang mga utos o mga aral ng ating Panginoong Yesus sapagkat siya po ang ating tagapagligtas. At tunay nga po, sa pamamagitan ng tagapagligtas natin, tayo po'y magtatamasa ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Tayo po'y maliligtas sa anumang salot sa buhay sapagkat higit ang Panginoon na makapangyarihan kaysa alinmang mga salot na lumalaganap po noon at magpahanggang sa ngayon. Huwag po nating kaligtaan na maging sa Israel ay sinalot sila ng palaka, sinalot sila ng mga insekto, ang kahuli-huli ay sinalot ng kamatayan, ngunit ang may pahid ng dugo ng Panginoon, ng kordero, na siyang simbolo ng dugo ng Panginoong Jesucristo, siya po'y nilampasan ng anghel ng kamatayan. Maniwala po kayo na sa panahong ito ay hindi po takot ang solusyon, kundi ang kailangan po natin ay ang tunay at matibay na relasyon kay Kristo na siya pong katotohanan na dapat po nating saligan sa mga panahon ng ating pangangamba, sa panahon po ng karamdaman, sapagkat sa Kanya iyak may kagalingan, kalakasan at buhay na walang hanggan. Pangalawang punto po natin mula po sa talatang 3 hanggang doon po sa talatang 5, maunawaan po natin na ang katotohanan ay wala pong halaga sa mga makamundo o sa mga makalaman. Sinabi po niya na malaman muna ito na sa mga huling araw ay magsisiparito ang mga manunuya na may pagtuya, na nagsisilakad ayon sa kani-kanilang masamang pita, at magsisipagsabi saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito, sapagkat buhat ng araw ng mga tulog ang mga magulang ay nanganatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng pasimula ang paglalang, sapagkat sadyang nililimot nila na mayroong sangkalangitan mula nung unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Napakarami pong mga tao na kung saan ay binabaliwala po ang katotohanan. Hindi po pwedeng sabihin hindi nila narinig ang aral ng katotohanan sapagkat alam nila kung sino si Jesus. Hindi rin nila pwedeng sabihin kailanman ay hindi sila naanyayahan upang sila makinig ng katotohanan sapagkat minsan o makalawa o maikatloy sila'y naimbitahan na rin. Subalit ang tanong, tumimo ba sa kanilang puso ang katotohanan? Kagaya po ng mga Pariseyo na sila po'y panatiko sa larangan ng mga tradisyon, ngunit ang tanong, ano ang tawag sa kanila ng Panginoong Hesus? Di ba tinawag silang mga mapagpaimbabaw sa Mateo Kapitulo 23? Hindi ba ipinumyag ni Kristo ang kanilang kabalakyutan? Hindi ba't sinabi ni Jesus na sila'y paroroon sa parusa? Bakit po? Sapagkat sila ang mga tao na kung saan ay binabaliwala ang katotohanan. Ang katotohanan na si Jesus ang kailangan ng sangkatauhan. Ang katotohanan na ang Panginoong Hesus ay dapat alayan ng tungkulin ng pagsamba, hindi lamang po yung pumasok ka sa isang magara, sa isang garbong kakapilya, kundi ginaganap ng taus-puso ang pagsamba sa Diyos, anumang pong salot, anumang pong bagay ang nagaganap sa bansang Pilipinas, hindi po mahahadlangan ang pagsamba sapagkat ito po ay tungkulin na iniatang sa atin ng ating Panginoong Jesucristo.
Kaya nga po, dito malinaw na sinasabi, mangyayari sa huling araw. Kaya nga po itong nangyayari ito ay hindi na po yung sabihin natin kalagitnaan, kundi huling araw sapagkat wala na po tayong hinihintay na huling henerasyon dahil tayo po ang bunga ng huling henerasyon. At dito po makikita po natin, mga magulang at mga kapatid, ang tawag po doon sa mga nagbabaliwala sa katotohanan, manunuya. Sila po yung nagtatawa. Sila po yung humahamak sa katotohanan. Ito po ba'y mga nasa labas ng pananambahan? Ito po ba'y mga nasa labas ng mga kapilya? Hindi lamang po sila, kundi minsan o madalas man ay naroon din sa loob ng kapilya, ng mga simbahan, ang mga manunuyang ito. Sinabi rin po ito ng Apostol San Pablo sa Gawa Kapitulo 20, talatang 29 hanggang 30 na sinabi niya, pagkaalis ko magsisipasok ang mga asong gubat upang unti-unting silay ng kawan at sa inyo na rin magmumula ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan, mapasunod lamang ang kawan. Ang isa pong karakter o ugali ng mga manunuya, sila po yung mga taong sinungaling. Sila po ay tinaguriang mga asong gubat. At ganoon din po sa aklat po ng Hebreo, Kapitulo 6, mga talatang 5 hanggang 6 ang sinasabi, paano pang mapagsisisi ang nagsisina, paano pang mapanunumbalikan na numbalik na minsay nakalasap na ng katotohanan, dadapot matapos nilang matanggap ito ay kanilang inihahayag at ibinubulid sa kahihiyan si Kristo. Kaya nga po, ito po yung tinatawag ng mga apostators o yung pong mga tumalikod sa katotohanan. Mga kapatid, ang idolatry o yung pong pagsamba sa Diyos-Diyosan na tinatawag ay hindi lamang po yung mga walang buhay. Hindi lang po yung ribulto, kundi yung pong pagtalikod, kundi yung pong panunuya ay tanda po ng pagsamba sa ibang Diyos. Kaya nga po kapag pinahihigitan mo ang anumang bagay, pera, kayamanan, o maging ang iyong trabaho ng higit kaysa sa ating Panginoong Jesucristo, tinutuya mo ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga po ito pong nangyayari sa panahon po natin ito, pinatutunayan ng Diyos na gaano ka mang kayaman, ay hindi mo may pagmamalaki ang kayamanan mo sapagkat kung wala ka nang mabili, ay hindi mo namang kayang kainin ang perang nasa iyo ngayon. Ito rin po ay isang hamon ng Diyos para po sa mga Kristiyanong pakunwari ng paningin nila sa kapanganakang muli ay isang relihiyon at hindi pananampalataya sa Diyos. Tunay nga pong nakatuon sila sa papuri ng tao at hindi po nila iniaalay ang pagsamba sa papuri sa Diyos. Sila po yung mga taong naghahangad na kung saan sila po ay makakitaan, sila po ay mabigyan ng kanilang parangal, ngunit ang totoo, ang kailangan po ang Diyos ang maparangalan at hindi po ang tao. Kaya nga po, napakarami po ng mga taong tulad nito, kagaya ni Judas Iscariote, na kung saan ay ibinenta ang Panginoong Jesucristo, kagaya ni Pedro na itinatwa ang Panginoong Jesucristo, kagaya ni Tomas na pinagdudahan ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga po dito makikita po natin na sila po bagaman ay naging biktima ng ganito pong uri ng espiritu, ngunit mamaya makikita po natin hindi pa po tapos ang Diyos habang buhay ang tao. Kaya nga po kayong na mga nanonood sa live streaming na ito, kriminal ka man, mamamatay tao, o ikaw man ay mangkukulam, o ikaw man ay nanggahasa, o ikaw man ay nagkaroon ng kaso sa kaban ng bayan, hindi po yun ang usapin, kundi ang usapin po rito ay yung pagpapasya mo na kilalanin at tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo. Dito makikita po natin na itong mga manunuya na ito na nagsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita. Ganon din po dati ang mga Kristiyanong totoo na dati tayo kaaway ng Diyos ayon po sa Efeso Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 4, na tayo po'y patay sa harapan ng Diyos. Ang nakakatakot kung hindi ka magbabalik loob sa Panginoon,
Maaaring sasabihin mo ay mamamatay ang katawan, ngunit ang kaluluwa at espiritu ay babalik sa Diyos. Nagkakamali po tayo doon. Sapagkat sinasabi sa Ezekiel, Kapitulo 18, talatang 4, na ang kaluluwang makasalanan ay mamamatay. Kaya nga po, yung kaluluwa na naroon sa ilalim ng kasalanan, isang kaluluwang namumuhay ayon sa kagustuhan ng laman, ang kaluluwang ito ay hindi kaluluwang buhay, kundi kaluluwang patay. Maaring humihinga ka, ngunit ang tingin sa iyo ng Diyos, ikaw ay patay dahil ikaw ay walang relasyon sa Kanya, na tinanggap mo siya't sinampalatayanan bilang Panginoon at tagapagligtas. Nilinaw yan sa aklat ng Juan, Kapitulo 1, talatang 12 na sinasabi, kaya't ang sino mang manalig at tumanggap sa Kanya ay pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. Hindi sinabing lahat ng tao ay may karapatang maging anak ng Diyos. Sinabi roon, ang sino mang tumanggap at manalig sa Kanya, pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. Maria, mga kaibigan kong mga nakarinig ng turo ng mga banyaga, sasabihin nila, wala tayong karapatang tumanggap kung hindi tayo tinanggap. Ako po'y hindi tumututol doon sapagkat sinabi yan sa aklat po ng 1 Kapitulo 6, talatang 37, na sinasabi, ang mga inilapit sa akin ng Ama, kailan may hindi ko itatakwil. Datapwat walang problema sa pagtanggap, sapagkat ang totoo'y wala kang karapatang tumanggap kung hindi ka tinanggap. Tinanggap tayo ng Ama at alam ng Ama na tatanggap tayo sa Panginoong Jesucristo. Alam ng Ama, sasampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo. Dadapwat ang pagpapasya, dadapwat yung sariling gusto, kailanman ay hindi sinasaklaw ng Diyos. Yan ay iyong personal na desisyon sapagkat ang kaligtasan ay individual. Kung hindi ka magpapasya na siya ay iyong tanggapin at ikaw ay tumalikod sa iyong makalamang gawain, kailanman ay hindi ka magtatamasa ng buhay na walang hanggan. Pangatlong punto po natin mula po doon sa talatang 6 hanggang doon po sa talatang 7. Ang pangatlong punto po natin, yung maunawaan po natin na ang katotohanan ng paghatol ng Diyos ayon sa kanyang katwiran. Na sinasabi niya na sa pamamagitan din ito, ang sanglibutan noon ay inapawan ng tubig ay napahamak. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayunding salita ay iningatang talaga sa apoy, na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Kaya nga po, makikita po natin dito na ang Diyos po'y Diyos ng katwiran. Ang Diyos po'y hahatol ayon sa katwiran niya. Opo, mahal ng Diyos ang tao. Ngunit, ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nangangahulugang walang parusa. Kundi bagkos, kagaya ng korte dito sa lupa, mahal ng Pangulo ang kanyang nasasakupan, dadapwat kung may magkasala, kailangan niyang magpataw ng parusa. Ganon ang Diyos, na kung saan dahil nais niyang mapabuti ang kanyang katawan, ang katawan ni Kristo, ay naroon po na siya po'y hahatol ayon sa kanyang katwiran. Malinaw po na sinasabi na kung papaanong inapawan ng tubig ang mundo noon dahil lang tayo makasalanan nung panahon ni Noe, na nangaral siya ng 3 taon, ngunit walang sumampalataya sa Diyos. Ang umakyat lamang po doon sa daong ay siya, ang kanyang asawa, ang 3 niyang anak, at ang kanyang 3 manugang, kasama po ang iba't ibang uri ng mga hayop. Pero sa mga taong nakapaligid ay wala na sumampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga ang ipinasya ng Diyos ay kanyang gunawin ng mundo sa pamamagitan ng baha. Kaya nga po, binanggit po ito doon sa talatang 6. Ngunit mas matindi po doon sa talatang 7, sapagkat naroon inihahayag ng Diyos ang kanyang katwiran sa pamamagitan ng kanyang sanlilikha, ang langit at lupa. Sapagkat ang langit ang kanyang trono at ang lupa ang kanyang tapakan. Ang langit na kung saan ay ang kanyang tahanan, ang lupa ang siyang tungtungan ng kanyang kalwalhatian. Kaya nga po makikita po natin dito na tingnan mo lamang yung langit at lupa at ang mga anyong lupa at yung tubig
mapapatunayan mong makatwiran ng Diyos. At dito makikita po natin dito yung mga hindi sumampalataya sa Kanya, yung mga taong hindi magbalik loob sa ating Panginoong Jesucristo, sila po'y iningatan. Iningatan hindi sa buhay na walang hanggan, kundi iningatan italaga sa apoy na siyang ikalawang kamatayan at parusa. At ganun din naman sila po'y itataan doon sa paghuhukom at sila po ay itataan doon sa paglipol sapagkat sila'y mga masasama. Hindi po hahayaan ng Diyos na ang mga masasama ay manatili sapagkat maging ang mga mabuti ay pwedeng mahalo, pwede silang mahawa sa sama. Kaya nga po ngayon kapag may sakit ay nagkakaroon po ng tinatawag po nilang quarantine sapagkat upang hindi na po makahawa. Ganon din ang Diyos. Ang gagawin po niya ay lilipulin niya ang masama upang huwag nang makahawa pa sa mabuti. Kaya nga po, pipili ka lang. Ikaw ba'y papanig sa mabuti para hindi ka malipon? O papanig ka sa masama, dapat lilipulin ka ng Diyos. Kaya nga po mga magulang at mga kapatid, nais ko pong maintindihan natin ang katotohanan ng paghahatol ng Diyos ay ayon sa kanyang katwiran. At ang panghuli po natin mula sa talatang 8 hanggang 9, maunawaan natin ang katotohanan na ang Diyos ay nagtitimpi kung bakit hanggang ngayon ay wala pang paghatol. Ang sabi po sa verse 8, "Dadapwat huwag ninyong kalimutan mga minamahal ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw." Hindi po nangangahulugan na yung pong 1,000 taon, literal, dito sa mundo, yung po isang araw sa Diyos, ginamit po ito ni Pablo, ang tawag po nila rito ay yung rhetoric sa masteral, yan po yung tinatawag po nila. Upang nang sa gayon, bigyang diin ni Pedro, at ganun din, dahil ito'y sulat din ni Pablo na kanya ring inihayag, ay tinutukoy po niya na ang Diyos ang may hawak ng panahon. Hindi ang tao. Tingnan po ninyo noon, napakabagal ng isang araw bago po ito po kay sabihin nating lumipas. Dapat ngayon, ang isang araw ay napakadaling lumipas maging ang taon. Kailan lang yung 2019, ngayon ay 2020, at patapos na ang 2020, halos papunta na sa kalahati, pupunta na naman tayo sa 2021. Kaya nga po, napakabilis ng panahon at ang nagpapabilis mismo niyan ay ang Diyos. Sapagkat kaya niyang pabagalin kung gusto niyang pabagalin ang panahon, kaya niyang pabilisin kung gusto niyang pabilisin ito. Kaya niyang hukuman ng tao ng mabilisan kahit mamaya. Huwag nating kaligtaan na ang mundo ng kanyang ugnawin sa baha ay umabot lamang po ito ng ilang araw at gabi. 40 araw at 40 gabi. Kaya nga po, kung gugustuhin ng Diyos na sa loob ng 24 na oras ay hukuman ng tao, kayang gawin ng Diyos. Ngunit bakit hindi po niya ito ginagawa? Sapagkat ang Diyos po ay mapagtimping Diyos. Nagpipigil ang Diyos. Kahit siya po'y may galit sa masama, kahit siya po ay namumuhi sa anumang bagay na pamumuhay sa mundong ito, ngunit nagtitipi pa rin siya. Kahit po siya'y hinahamak ng tao, ngunit nagpipigil pa rin ng Diyos. Alang-alang po sa kanyang mga anak, sapagkat sinabi niya sa verse 9, "Hindi mapagliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinapalagay ng iba, kundi mapagpahinuod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi." Mga kapatid, napakalaking bagay po ng nais ng Diyos na bago siya humukom o humatol, ayaw niyang may mapahamak. Ang gusto niya ay mapawalang sala ang tao. Ngunit mangyayari ang pagpapawalang sala ng Diyos kung ikaw ay magsisisi ng iyong kasalanan. Sa hukuman ng tao, pag ikaw ay nagsisi ng kasalanan, makukulong ka. Ngunit sa hukuman ng Diyos, kapag nagsisi ka ng kasalanan mo, mapapawalang sala ka. Kaya nga po mga magulang at mga kapatid, sa nangyayaring panahon ngayon, ano ang hamon sa atin?
magsisi. Sinasabi ng ilan, Panginoon, pagalingin mo ang aming bansa. Hindi po ang bansa ang kailangang gumaling. Ang kailangang gumaling ay ang Pilipino. Siya'y makalaya sa espiritu ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Siya ay makalaya doon sa masasamang gawa ng laman. Siya ay makalaya sa alak, sa sugal. Siya ay makalaya sa pagiging sugapa sa drugs. Ngunit mangyayari po ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng pagsisisi, sa pamamagitan ng pagbabalik loob sa ating Panginoong Jesucristo. Mga magulang at mga kapatid, maniwala kayo at sa hindi. Kung ang tao ay hindi magsisisi, mamamatay tayong lahat sa nangyayaring salot sa panahon ito. Sapagkat ito'y parusan ng Diyos. Ito po ay hindi po gawa ng tao. Ito po ay pinahintulutan ng Diyos. Isa sa mga salot upang nang sa gayon, ipakilala niya na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nais kong hamunin ang bawat isa sa inyo na ngayon ay sumusubaybay dito sa ating live streaming. Matagal ka ng Kristiyano o hindi ka pa Kristiyano? Nais mo bang ikaw ay patawarin ng Diyos sa iyong mga kasalanan? Ikaw ay magsisi, tumalikod ka sa iyong kasalanan at tatamasahin mo ang patawad ng Diyos, ang paglilinis ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na siya nating Diyos at tagapagligtas. Kung ito ang iyong pagpapasya na ikaw ay hindi mahukuman ng Diyos, kung ito ang iyong pagpapasya na ikaw ay hindi parusahan ng Diyos at nais mong magsisi sa iyong mga kasalanan, inaanyayahan kitang sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Sabihin mo, Panginoong Yesus, inaamin ko na ako po'y makasalanan at hindi karapat-dapat na pumariyan sa iyong kaharian. Dadagpuat sa pamamagitan ng iyong salita, ay tunay nga pong ako'y sumusuko sa iyo ngayon. Ipinagkakaloob ko ang aking buong buhay, kaluluwa, espiritu at katawan. Pakasaliksikin mo ang aking puso at isip. Patawarin mo ako, Panginoon, sa lahat ng aking mga kasalanan. Taus-puso kong pinagsisisihan ang mga kasalanan ito. Buksan mo ang aking isip at puso at iyong isilid sa aking puso at kaisipan ng iyong mga salita. Tunay nga po, Panginoon, pakalinisin mo ako ng iyong banal na dugo. At sa mga oras na ito, sinasampalatayanan kita at tinatanggap kita bilang aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas. At tunay nga pong manahan ka mula sa mga oras na ito sa aking buong katauhan. Huwag mo po akong kaliligtaan, O Diyos, na tunay nga pong iyong ariing iyo sa iyong kaharian. At isulat mo ang aking pangalan mula sa mga sumandaling ito sa aklat ng buhay. Ito po ang aking panalangin sa ngalan ng Panginoong Yesus na siyang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Amen.